Welcome back guys, this is Jonathan Orbuda and you're watching I Love Tanchong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notify kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using your social media, Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tanchong. Visit my blog, it's www.ilovetanchong.com. Guys, may bago akong pinili. Ito ibang klase to. Snake plant din to, pero this one is dwarf. Yan. O diba, ang ganda ng itsura niya. Iba kasi yung variegation niya. Yan. Then, bumili din ako ng isa. Parang ibang ano din to. Variety. Ayan siya. Yan. Yan. Tapos yung mga ceramic pot, 120 isang piraso. Ayan siya. Ganyan kalaki. Yan. So, 4 na piraso to. So, there. So, ililipat ko to. Then, yung mga ibang Sansevieria ko na para sa table. Para sa table ko kasi ito ilalagay, guys. Ito ay 220 to. And then, ito ay parang 200 pesos. Tapos 120, 120, 120, 120. Yun. Doon ko to kinuha sa Lynn's Garden Bliss. Na walking distance lang din dito. Guys, dumating ulit ang aking bagong batch ng order. This is worth 1,650 lahat ito. Ito yung mga rare na klase or mga mahirap hanapin na snake plants. So, this one is okay, bonsel. Cute! Ang cute nga, my God. And then, this one, oh, super cute din siya. Starfish na Sansevieria. This one is cylindrica. Okay, cylindrica to guys. Na snake plant, pero ano siya, bamboo shoot. Yan, bamboo shoot. Pero snake plant din to. And then, meron tayong photos. Ito ay Enjoy. Or di ko alam kung Enjoy or Manjula to. And then, oh, there. Okay, meron tayong exotica na photos. Exotica. Ito isa, ano to? There. Okay, neon. Neon variegated or neon? Neon lang siya. Neon photos. Oh, there. Manjula. Okay, ito Manjula. Ito yata yung Manjula, ito yung Enjoy. So, today's vlog episode, sobrang excited ako dahil pag-uusapan natin paano ako na-lead into pagiging
plant enthusiast or what we know this recent day, nagkaroon ng word or terminology na plantito, plantita. So ito yung mga plant enthusiast na nagko-collect ng mga plant in the middle of pandemic to divert their attention, anxiety, depression due to pandemic. So ito yung recent na nangyayari. This is also one way to cope up such depression and anxiety din. Pag-uusapan natin paano ako napunta doon. So during the pandemic kasi I was having like difficulty of coping up. Marami akong coping mechanism na ginagawa like purchasing online, cooking, vlogging. So I spent a lot of time editing my vlogs and then working from home. So sobrang malaking adjustment talaga yung pandemic na ma-lockdown ka inside in the four-corner small unit. Sobrang nagkaroon pa ng cabin fever na wherein talagang maninibago ka talaga. Sobrang dami mong naiisip, ganyan. So, being a plantito or collecting plants is one of the coping mechanism na ginawa ko. So, nag-set up ako ng home office or work from home setup. And then I ask you guys if there is a way for us to make it more aesthetic. And then, you left a message on the comment box doon sa home office store ko na why not put a certain plant doon sa corner. So, nag-purchase ako ng isa. Mura lang naman, siguro mga 150 pesos lang kasi merong nagbebenta dito sa gilid lang ito sa amin. As in, tindahan siya ng kainan, karinderya na turn into plant store or plant garden shop kasi nga nag-close dahil sa lockdown, so ginawa nilang plant. So I dropped by, nakita ko yung snake plant and then tatlo yung binili ko nung una and I was amazed. Nakatitig na lang ako sa kanya dahil na rin siguro bihira lang makakita ako ng plant talaga kasi nga alam mo na puro semento dito sa urban zone. Mahilig na rin talaga ako sa pangahalaman. May garden ako sa Bohol, sobrang dami kong mga bulaklak doon, pero hindi ko sila na-appreciate because every corner maraming kahoy and then puro green. Unlike kung nasa urban zone ka, naghahalaman ka, ma-appreciate mo yung isang paso lang na may mga dahon kasi siya lang yung dahon sa isang environment na puro semento. Magsa-stand out talaga ang halaman, lalo na sa condo kasi wala ka talaga makikita dito na halaman, lupa. So, if you buy certain pot of plant, magsa-stand out talaga siya. And that what happened kasi nga, nung nilagay ko siya dyan, nakaka-catch niya yung attention ko. Later on, yung may-ari ng garden shop or yung plant shop na gilid dito, nagiging Facebook friend ko and then she offered me a lot of varieties na mga plant na yung iba hindi ko naman na-appreciate yung beauty kasi nakahumaling ako sa snake plant or sansevieria talaga. Now, I asked more kung meron silang variety ng snake plant and from then, nagsastart ako ng collection ng sansevieria and then one by one, later ko na na-realize na ang dami na pala nila. Well, anyway, don't worry guys kasi I'll be creating another video kung saan ipapakita ko magkakaroon tayo ng house or indoor plant tour and then yung sansevieria snake plant collection ko, sobrang dami talaga nila guys. Hindi ko lang mapakita ngayon kasi nandyan sa side na yan. Pero itong side lang na to ang nakikita ninyo. Ito yung mga rare or ito yung mga mahahalin na mga plant na nakolekta ko. And then from there, nag-i-enjoy talaga ako na titingnan sila. Price itself doesn't matter anymore kasi nag-i-enjoy ako doon sa mga nakikita ko na plant na bihira lang siya makikita. Parang gano'n na lang siguro kapag nag-start ka na mag-collect. You are trying to collect a specific plant variety na mahirap talagang hanapin. And it is extremely addicting talaga. On a positive note, nare-relax ako, nagiging productive ako sa work kasi nga stressful ang trabaho ko talaga, magti-take ng calls, mag-i-email, we have target, matrices, ano lang ako dito, nag-work, ganyan. Kapag nasa stress ako, titingnan ko lang yung plant in this side, and then meron din sa side na to, and then meron din sa side doon. Parang nare-relax ako, parang nare-refresh. Iba kasi talaga, psychologically, kapag nakita mo kasi ang green talaga, nakakapag-fresh ng eyesight, and then subliminal, yung parang at the back of your mind, nare-refresh ka din. Iba talaga ang dulot ng plant talaga, guys. And then scientifically speaking, napatunayan na to, yung mga snake plant at mga peace lily kasi, ayon sa NASA na health beneficial sila, may mga studies na talaga na nilabas that there are facts that you can actually Google or search kung ano yung mga benefits ng plant. Ang pinaka-main talaga na affect sa akin is meron na yung sinasabi na nakakatulog ka ng maayos, makakahinga ka ng maayos kasi they produce oxygen. Kasi nga lalo na dito, aircon, so yung hangin talaga, paikot-ikot lang, recycled air lang talaga meron dito. Much better daw na magkaroon ng isang plant para daw nagkakaroon ng oxygen sa loob ng room mo, which is naman scientifically proven naman. Pero
for me, iba yung apekto nila sa akin. It's more on psychological, it's more on behavioral. Kasi nga, behavior-wise, parang nakaka-calm down ako every time na nakikita ko sila. Hindi ito pang-uto, pero yun talaga yung epekto sa akin. Nagiging productive ako. Parang motivated ako gumising sa umaga dahil meron akong i-spray, meron akong didiligan, yung mga ganung drama sa buhay. And then, the moment na makikitaan ko sila ng improvement, like yung dahon, nagkaroon ng suloy, or di kaya nagiging sturdy, nagiging robust yung kanilang dahon, na it means they are adapting positively dito sa environment ko. Parang it made me more fulfilling. Does it mean that I am a really good plant owner? Kasi ang hirap mag-maintain ng plant, lalo na kapag in a fake environment. Indoor, nasa city, parang ang hirap mag-maintain ng ganitong forest concept of environment inside a fake environment. Alam niyo yung ganon? So, makitaan mo sila na nakaka-adapt or nagtatrive ang plant talaga, positive din yung dating sa akin. Yun yung naging apekto sa akin. Sinasabi din nila na parang gumaganda daw yung tulog. Well, parang di ako naniniwala doon kasi talagang mahilig naman talaga ako magpupuyat dahil panggabi naman talaga ako. Nadideprive naman talaga yung sleep ko dahil sa nature ng trabaho ko. So, yun, spend-wise, hindi rin siya advisable din. Kasi nakakabutas ng bulsa dahil since nasa hype nga siya, economic law nga siya na if the demand is higher, well of course the price increases, diba? Kasi nga yung supply bumababa dahil sa taas ng demand. Sobrang high demand talaga ng mga plant na lalo na tumataas talaga yung prices online. Good thing kasi yung mga ibang mga plant na binibili ko hindi sa city, hindi sa online store coming from the city. Pinurchase ko sila galing sa Mindanao, sa Davao, Misamis, through online, pinapadeliver na lang sa LBC. That takes 2 to 3 days bago ko siya makuha. Hindi naman nalalanta kasi yung mga plant naman na binibili ko is mga robust naman na mga snake plant. Hindi yung mga sensitive talaga na naninilaw in the middle of the logistic. Kaya medyo siguro naparami yung mga snake plant ko dahil sila yung hindi nalalanta in the middle of delivery. Kaya naparami talaga sila guys. Sobrang dami and then iba-iba ang kanilang variety. So, hayaan nyo, itutour nyo ako. Yun yung pag-usapan ko lang kung ano yung mga nagiging epekto sa akin as a plant owner. Ayun, price-wise sobrang hindi talaga, sobrang nagmahal talaga. Ang mahal ng mga plant talaga guys. Kaya be tactful in buying. Siguro may pinakamahal ako na plant. This is I think this is 1,000 pesos. Ayun. Ito yung Sansevieria Samurai. Ayan. Sobrang mahal nito. Rare kasi siya. Sobrang sturdy niya. Succulent din siya sa snake plant siya na fall. Sobrang tigas niya guys. And then sobrang lumalaki siya. May mga iba pa akong ipapakita. Anyway, I'll put the link down in the description below yung unboxing ko nito. Pa isa-isa. So, ayun, sobrang saya, sobrang ibang lifestyle, siguro in total, mga nagastos ko nito, mga nasa total mga nasa 7 to 8,000 na, or magte-10 na depend, kasi may mga pot pa ako na binili, siguro mga nasa, in total, mga nasa 8 or gano'n, mga 8,000. So, isa-summarize ko pa yung mga gastos nito, ipapakita ko sa next vlog. Siguro yung mga iba, parang i-smith siguro, hindi maintindihan yung ginagawa ko. Lahat naman kasi ng mga collection ko ng mga plant or yung pagiging plant enthusiast, this kind of lifestyle is not advisable to everyone, lalo na kapag pandemic ngayon na we have a scarcity of resources, we are financially challenged, hindi siya advisable to spend that certain amount para lang sa plant. Pero kasi yung apekto niya sa akin, yung pag-spend ko doon sa mga plant na mga ito, pagbili ko ng mga ito, in return kasi iba yung dating sa akin, which is equitable doon sa amount na binayad ko. Siguro advice ko lang doon sa mga online seller or sa mga plant seller na wag naman po natin silang itagain, sobrang mahalin ng price, lalo na kapag sobrang rare yung plant or maganda or mga, alam mo yun, wag naman natin sobrang taasan or tubuan ng bonggang-bongga dahil yung pagiging plant owner kasi, it's not just only because we want to join the hype or dahil sikat siya. No, kasi psychologically, these plants positively affect those people who are suffering from post-traumatic depression and anxiety because of this COVID pandemic and being locked down for I think magwa 1 year na tayo pagdating ng March.
Kasi yun, mag-iisang taon na tayo. November, December, January. Mag-November na, di ba? November, December, January, February, March. 5 months na lang guys, 1 year na akong naka-lockdown dito sa loob. So, nakakabaliw siya. So, malaking tulong to mga lifestyle na ina-adapt ko, yung pagiging plant enthusiast, pagluluto, pagbablog, yung mga ganung drama sa buhay to cope up those traumatic experience na naganap nitong dahil dito sa lockdown na to. So, thank you so much guys for watching. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to, na i-share ko sa inyo yung mga plant, na i-share ko sa inyo kung ano yung mga nagiging apekto sa akin nitong pagiging plant enthusiast ko. If you like this video, click like. Share nyo rin to sa plantito, plantita environment or sa mga kaibigan nyo, mga parents, sa mga relatives nyo na nagiging addict sa pagiging plant collector. Kasi this is really extremely addicting. This lifestyle itself, extremely addicting talaga siya. So, once again, this has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Abangan nyo po yung mga plant tour, yung mga indoor plant tour ko na vlog at yung papakita ko yung collection ng mga snake plants ko. Bye!